Matindi po at kailangan natin ito ng mga Pilipino na may-ari ng pera ng gobyerno na nakurap ng mga corrupt government official. Itong sinasabi ngayon ni Ping Lacson, Senator Lacson. Sabi niya, sa kanyang pagbabalik, dahil siya ang priority pa rin ng majority ng Senado na mamuno ng Blue Ribbon Committee. Ang kanyang kondisyon, wala daw samaan ng loob, huwag daw siyang pipigilan, lahat ay kanyang ilalabas kung anong ebidensya meron siya at ipapatawag, pag-uusapan sa Blue Ribbon Committee. Yan po ang isa sa kondisyon. Pasensyahan daw, ilalabas niya ang lahat, walang magrereklamo. Kung gusto nilang ipagpatuloy ang kanyang pagiging chairman. Ang ibig sabihin lang nito, bago siya nag-resign dun sa committee noong nakaraan, dahil nga under pressure siya ng mga senador na posible na isinasangkot sa graft and corruption. Mayroong pang pinangangalandakan o iniiwasan pa siya before. Ngayon sabi niya, kung gusto nyo na ako'y bumalik dyan at ako maghawak nito, ng committee ito, huwag ninyo akong sisihin at lalabas ko ang dapat malaman ng mamamayan. Ibig sabihin, mayroong pamilya at politiko na nasa oposisyon at nasa administration ang ilalabas at lalabas ito sa pagbabalik ng kabitenyong senador as chairman ng Blue Ribbon Committee. Ito po ay pabor sa ating lahat. Kasi ang gusto nga ng mamamayan, makilala kahit sino. Actually, ang isa ko sa mga inaabangan dito, yung bang Villar family, ilalabas na ba ang mga ebidensya laban sa kanila? Kasi si Mark Villar, dating Secretary ng Department of Public Works, at siya ay senador ngayon, membro ng coalition ng administration, yung mga Villar, at higit sa lahat, yung mga Revilla na taga Cavite rin. Pamilya rin po yun. Dalawang anak ni Revilla at yung asawa niya at yung kanyang kapatid ay kontraktor. Si Rebecca Bautista, yung kapatid ni Revilla. Ang tunay nilang apelyido Bautista, not Revilla. Pampelikula lang yung Revilla. Yun ang ating pagkakaalam. Okay, ganito. Maliban dyan, yung mga opposition senador. Lulutang at lulutang din. Ito yung gusto natin. So ngayon pa lang, sinasabi ko na, suportahan natin si Senator Ping Lacson. Kaya siya umalis noon dahil maraming humaharang sa kanyang gustong gawin. Ngayon, tatanggapin niya at ibibigay sa kanya ang posisyong ito as chairman muli. Huwag daw siyang pipigilan. Pasensyahan daw, ilalabas niya. Ibig sabihin, marami siyang dokumento. Matapos tuloy-tuloy po nagtrabaho ang kanyang mga staff. Nagpunta Luzon, Visayas, Mindanao. Nakakuha ng opisyal na record. Sino ang kontraktor, sino ang proponent, sino ang taga-DPWS na posibleng kumita at nasa likod ng scam. Flood control scam at iba pang project na infrastructure na ngayon ay controversial. So ito po ang kailangan natin. Kasi malabo na po na mag-live talaga ang Independent Commission for Infrastructure. Ayaw nila. Ang Blue Ribbon Committee, dahil ito ay in aid of legislation, laging live yan sa social media at sa media sa lahat ng kailang mga hearing. Ang Blue Ribbon Committee ay meron pong enough power dahil yan talaga ang layunin ng Blue Ribbon Committee. Mag-imbestiga ng posibleng korupsyon dati, ngayon sa ating gobyerno. Yung mga maka-Duterte na parating nagmamalinis na ang tingin nila ay santo itong si Duterte at walang ginawang kalokohan. Hindi naman totoo yun. Marami rin talaga dapat ipaliwanag. Kasama yan. Pati yung mga kaibigan niya, Duterte boys, malapit sa mga Duterte, ayan po ay ma-expose sa pagbabalik ni Senator Ping Lacson as chairman ng Blue Ribbon Committee. Sana suportahan ng mga senador
Abangan natin na laging magre-reklamo dyan si Marcoleta. Kasi si Marcoleta ang dating pro-Diskaya. Kaya siya pro-Diskaya na number 1 contractor na nagpayaman ng bilyon sa gobyerno at sa pera ng taong bayan. Dahil pala yung kanyang asawa nga, alam naman natin yan, public knowledge na executive director ng insurance company na naghahawak sa mga Diskaya. So, sa ayaw at sa gusto nyo, personal kong opinion, merong conflict of interest. Alam mo na kung bakit ang galaw at sinasabi ni Marcoleta ay kung ano-ano. At dapat ding ilabas ni Marcoleta, Senador Marcoleta, si Orly Gutesa na naging testigo, scripted yung sabi nilang sinumpaang salaysay, pero mula noon nawala na. Dapat ilabas na yon. At kanyang muling patunayan yung kanya sinasabi kung paano siya nagdi-deliver ng pera sa bahay ng dating speaker at sa bahay ng dating congressman. Okay? Yun po yun eh. At yung sinasabi pang matitindi na alam niya. Mahalaga yun. Kasi kung hindi siya muling haharap at hindi haharap ni Marcoleta, pagdududahan ng marami na ito talagang paninira lang. Pag hindi niya kayang patunayan ang kanyang mga sinasabi. Hinahanap siya ng NBI, hinahanap siya ng DOJ, kailangan din siya dun sa ICI. Ngayon, kung ayaw niya doon, dito sa Blue Ribbon Committee dapat siya umarap. Kasi yung kanyang mga sinabi ay matindi. Merong naniwala doon, merong hindi. Pero kailangan muli siyang humarap para naman siya matanong kung gaano katibay ang kanyang sinumpaang salaysay. Kung ito'y scripted o gawa-gawa ng binasa lang niya, may problema siya. Ngayon kung siya ang gumawa at kaya niyang patunayan yung kanyang mga sinasabi, pwede rin kapalipaliwala itong Orly Gutesa na dating membro ng Philippine Marines. Kailangan po hindi mawala ito. Tulad ng sinabi ko before, bantayan natin ito, huwag tayo magsawa sa isyong ito. Yung mga nagmamalinis na sila walang kinalaman, malalaman natin ang katotohanan. Ang korupsyon ay matagal nang nangyayari sa ating bansa. Lahat ng naging presidente ay nagkaroon ng problema sa kampanya laban sa korupsyon. Ang nagsasabing yung kailang paniwala ang presidente ay matino, hindi korap, kung ano-ano, kalokohan yon. Kung hindi ka man sumali, pero kinonsente yung kalokohan, may problema. Dito sa Marcos administration, hindi niya kinonsente. In-expose niya. Siyang dahilan kung bakit lumaki itong balitang ito. Dahil hindi niya kinonsente, in-expose niya ang katiwalian, korupsyon, kaya ngayon lumaki. So yung mga dating presidente na nahimik, walang sinabi, puro bunganga lang, puro salita lang, wala namang investigasyon at walang kinasuhan, yung mga yan, posibleng may kinalaman din. Please like and share.